course, live pa rin po tayo dito sa Camp Aguinaldo. At Carla, ramdam na natin talaga ang simoy ng Pasko dito. Dahil kung makikita mo, meron silang giant Christmas tree sa paligid. Oh, ang ganda-ganda. Talagang bongga ang kanilang mga ilaw. At hindi lang yan, mararamdaman mo rin yung simoy ng hangin. Napakalamig na talaga. Oo nga, yung weather talaga. Tsaka pag nakakakita tayo ng mga Christmas lights na napakaganda, yan talaga yung nakaka-feel ng Christmas spirit. Naku, wag na sila mag-ano dahil 6 days to go na lang before Christmas. And of course, tuloy-tuloy pa rin po tayo dahil nga founding anniversary po ng Armed Forces of the Philippines. Mamaya pag-uusapan natin ang patungkol dyan. Pero bago yan, aalamin po muna natin yung mga ginawang tulong po ng mga sundalo para sa mga kababayan natin nung nangyari nga ang Typhoon Yolanda. So this morning, para po pag-usapan niya, makakasama po natin ang ating very special guest, si Colonel Rodolfo Santiago, ang Assistant Chief of Staff for Civil Military Operations. Good morning po, Colonel. Good morning. Magandang umaga sa inyong lahat at magandang umaga sa mga nanonood ng programa niyo. Alright, Colonel, umpisahan natin na alam naman natin na isa po sa ang AFP sa talagang tumulong at sa mga unang rumisponde nung Typhoon Yolanda. Kamusta po? Ano po yung mga nagawang tulong natin para sa mga kababayan natin? Alam mo, ang tulong na ginagawa ng Armed Forces ay binibigay niya yung mga kapabilidad na dating ginagamit natin sa defense para magamit siya doon sa disaster response. At doon sa setup natin dito sa Pilipinas, ang mga tulong na ginagawa ng Armed Forces ay tulong doon sa ginagawa ng DSWD. Binibigyan natin ng kapabilidad yung DSWD para magawa niya yung search and rescue na makikita nyo sa likod natin ngayon, yung mga equipment na mga bagong deliveries ay pwedeng gamitin yan for search and rescue. Yung iba naman dito para doon sa transportation, para yung mga responders ng DSWD katulad ng mga doktor, yung mga kasama rin po ang pag-distribute dyan ng relief goods. Oo. Ito, ginagamit natin yung mga lahat ng transport capabilities ng Armed Forces, including yung C-130s natin at yung iba pang mga eroplano natin. Karamihan ng mga assets ng Navy ay ginagamit natin para yung mga mas mabibigat at mas malalaki na mga equipment for relief ay ginagamitan natin ng barko. At yung naman sa Army, yung mga 6x6 natin, tsaka yung mga maliliit, even yung mga maliliit natin na mga ginagamit para sa pag-transport ng ating mga troops, ginagamit din yon para makarating ang relief doon sa mga lugar na kailangan ito. Yes, Colonel. And I believe there was a time na nakakatuwa, Carla, yung mismong AFP nun sa Villamor Air Base, yung C-130. Nag-accommodate tayo ng mga taga dito na mga pamilya nila na may kamag-anak sa Tacloban na kinakabahan. Yes. Pero may time lang na mas prioritize na yung mga relief goods o yung pagdala ng ano doon. Pero nakakatuwang malaman na kahit papano, isang way rin ito para makaabot sila ng tulong doon sa mga nag-aalalang pamilya. Kasi sa isang disaster, ang nawawala talaga ay yung mga institutional na mga sistema. Kaya ang ina-address ng Armed Forces ay paano magkaroon ito ng gap filler so that yung normal na buhay ng mga tao na maibalik kaagad. And na-mention nyo nga po, Colonel, kanina na itong mga equipment natin, dual purpose siya. So one Yes, for oo. defense and then one is used for relief and yung pagtulong sa mga natural disasters. And of course, it wasn't just Typhoon Yolanda for 2013. Medyo sunod-sunod ang mga pangyayari. Ano ba yung mga biggest challenge na na-face nyo aside from dito sa Bagyong Yolanda? Marami. Marami. Nakakalungkot nga. Kaya nga itong kahit na gusto namin sana na mas maganda pa yung pag-celebrate namin ng anniversary ng Armed Forces, dinesisyonan ng ating Chief of Staff na sa pakikiisa doon sa mga biktima ng napakaraming kalamidad na naranasan natin itong taon na ito, dinesisyonan na simpleng-simple lang, parang una, yung anniversary talagang ma-celebrate lang siya. At pangalawa, yun namang celebration ng Pasko, tradisyon naman yan sa Pilipinas na kahit ano pa yung mangyari sa iyo, mangyari sa pamilya mo, hindi mo palilipasin
na kahit gaano man kaliit yung handang ilalagay mo sa iyong mesa ay kailangan mong i-celebrate talaga yung Pasko. Pero Colonel, ngayon nakikita natin sa likuran natin, no, naka-mass formation yung mga iba't ibang mga aircraft. Yes. Sa likuran natin, ito sa likuran nyo po, I believe, ito po yung mga bagong aircraft na ibe-bless po. Siguro, Oo. bigyan nyo po ng konting pahapyaw yung mga viewers natin kung ano-ano po ito. Sa ngayon, yung primary na ibe-bless natin are the 3 Augusta helicopters by the Navy. Primarily, ito ay magiging katulong ng Navy doon sa mga bago natin na mga patrol vessels at mag-i-extend yan nung kapabilidad natin na makita yung sitwasyon way beyond yung coverage ng patrol craft. Pag tinignan mo ito doon sa punto ng defense, mas malayo yung mararating niya para makita niya kung ano yung nandun sa mas malayo pa. Pero ang mas importante dito sa disaster, that same military capability will provide the DSWD, who is the primary department for disaster response, na matulungan ng paggamit nito na makita sa search. Katulad sa Yolanda, kung meron sana ito na before the nangyari ang Yolanda, makakatulong siya para makita yung mga natangay nung storm surge palabas ng dagat at napakagandang magamit ito para makita kung mayroon bang ang biktima away from the shore at mai-rescue natin sila. And of course, Colonel, aside from yung equipment nga na, of course, napakalaki ng tulong, ang very important part rin na yung manpower. Ano po Yes. ba yung mga paghahanda na nagagawa niyo? Kasi nga, iba-iba yung mga disasters na hinarap natin. Baha, bagyo, earthquake. Parang paano niyo pa pinaghahandaan ito? Maganda yung question mo kasi after the Bohol earthquake, we already planned for a training on rapid needs assessment, no? Ginaganap namin ito mula nung Lunes with in partnership with the Manila Observatory and Ateneo University. At ito ay para ma-improve yung kapabilidad ng armed forces para ma-assess not only the need after the disaster happens, but even before that event happens. Meron kaming risk assessment na itinuturo dun sa mga kawani ng armed forces para sila mismo ay makapagbigay ng advice dun sa mga local government units na bago pa mangyari ang isang event ay magkaroon na ng yung pre-event actions katulad ng forced evacuation. Yes, para maiwasan. Para maiwasan na at mabawasan yung mga tao na magiging exposed Yes. doon sa event na pwedeng maging disaster. Nasabi natin yung bago, alamin naman natin yung pagkatapos, alam naman natin napaka-importante ng rebuilding and rehabilitation process. Hanggang saan ang AFP tutulong dito sa mga, magbibigay ng assistance dito sa mga kababayan natin na nabiktima ng Typhoon Yolanda? Hanggang saan and in what way po natin sila mabibigyan ng tulong? Since nakapunta na, nilikas po sila dito sa Metro Manila. Yung reconstruction phase na pinag-uusapan ngayon, marami doon ang gagamitin kung i-request yung tulong ng AFP o uutusan ng presidente yung AFP. Malaking role ng AFP in the engineering kasi may mga engineering units kami na merong kapabilidad upang magtayo ng mga structures including housing, school building, health center, hospitals, even the reconstruction of our power system, pwede kaming makatulong doon at handa kaming tumulong kung kami ay maaatasan ng ating Pangulo. Okay, so Colonel, baka mayroon na lang po kayong final message para sa ating mga manonood. Little by little nare-realize everywhere in the world na hindi kaya ang effect ng climate change, hindi kaya ng isang bansa. Kaya nga nakita natin ito dito sa Yolanda na maraming tumulong sa atin
countries na minsan wala nga tayong relations with them, pero handa silang tumulong, including their militaries. Asahan ng ating mga kababayan na ang armed forces would be there to develop more its capabilities to help when yung effect ng climate change ay maramdaman natin, at sana makatulong kami para itong effect ng climate change ay hindi na maging disaster dahil doon sa ginagawa ng inyong armed forces. Alright, thank you so much for joining us this morning. That was Colonel Rodolfo Santiago, ang Assistant Chief of ng Civil Military Operations. Thank you, Maraming sir. salamat po. Sa ating pagbabalik, mapapag-usapan natin ang mga updates tungkol dito sa Tacloban at ang mga iba pang mga areas na na-affect nitong bagyong Yolanda. Kaya huwag kayong aalis, magbabalik pa ang Good Morning Boss.